Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman, kontrobersyal. Ito ang ating tatalakayin tungkol dito sa nangyayari na sa kaso ni Catherine Camilon. Alam niyo, sa lahat ho ng sumusubaybay dito sa kaso ni Catherine Camilon na pagkawala, kahapon ho, alam ko, na alam nyo din, ay nagkaroon po ng pangatlong pagkakataon na hearing dito po sa nga po ay nasabing kaso. Subalit na bisto na bunyag ang sabwatan di umano sa kaso na ito. Naku po matindi, sabi ko na sa inyo, sa lagi ko pong tinatalakay ay ito pong si Magpantay ay isang tanim at may kasamang tanim na abogado. Mga kaibigan, sa punto pong ito, laman ng video na yan gusto ko pong ibahagi sa inyo. Naku po, magugulat kayo, tanim abogado di umano ay nabisto. Subalit itong nanay ni Catherine Camilon ay nagfile po na ilipat ang kaso sa iba at nang sa ganun po maiwasan ang sabwatan. Yan po ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan nyo po akong panoorin. Pagkatapos nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting public opinion, punto de vista na naayon ho sa video na pinanood po natin. Samahan niyo po ako. Nagsumiti rin sila ng motion to inhibit o ang hiling na ilipat ang pagdinig ng preliminary investigation sa Regional Prosecutor's Office sa Laguna. Kaugnay sa reklamong kinahaharap ng pangunahing suspect sa pagkawala ng kaanak dahil umano sa posibleng nagiging impluensya ng legal counsel ni Jeffrey Magpantay, ang isa pa sa mga suspect. Ayon sa pamilya Camilon, napag-alaman nilang dating Assistant Provincial Prosecutor ng Batangas at dating Presiding Judge sa Regional Trial Court Branch 86 sa Taal, Batangas, ang naturang legal counsel ni Magpantay. Ipinasa ng kampo ni Catherine Camilon ang reply affidavit at motion to inhibit sa ikatlong preliminary investigation ngayong araw, January 17. Nanawagan din ang ina ni Camilon sa isa sa mga suspect na si Jeffrey Magpantay na magsalita na. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Mahigit 3 buwan matapos may ulat na nawawala ang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon, unti-unti na raw nagkakaroon ng linaw ang isinasagawang preliminary investigation hinggil sa pagkawala nito ayon sa pamilya Camilon. Dumalo ngayong araw sa ikatlong preliminary investigation sa Batangas City Hall of Justice ang pamilya ni Catherine Camilon na naghain ng reply affidavit kaugnay sa counter affidavit ng kampo ni Police Major Alan De Castro. Nagsumiti rin sila ng motion to inhibit o ang hiling na ilipat ang pagdinig ng preliminary investigation sa Regional Prosecutor's Office sa Laguna. Kaugnay sa reklamong kinahaharap ng pangunahing suspect sa pagkawala ng kaanak dahil umano sa posibleng nagiging impluensya ng legal counsel ni Jeffrey Magpantay, ang isa pa sa mga suspect.
Ayon sa pamilya Camilon, napag-alaman nilang dating Assistant Provincial Prosecutor ng Batangas at dating Presiding Judge sa Regional Trial Court Branch 86 sa Taal, Batangas, ang naturang legal counsel ni Magpantay. Hindi na muna idinitalya pa ng pamilya Camilon ang iba pang mga aksyon ng kanilang panig, ngunit umaasa pa rin daw si Rose, ang ina ni Catherine, na magkakaroon na ng linaw ang kaso sa pagkawala ng anak. Ako, simula nung una pa lamang, umasa na ako. Hanggang sa ngayon, naasa ako na mabibigyang linaw ito na kailangan kung ano yung totoo, yun ang maging maging resulta ng problemang ito. Kailangan kong malaman, kailangan kong maintindihan kung ano ba ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Dahil ang aming anak ay mahalaga siya sa amin. Kailangan naming malaman na nasaan ba siya. Dumating din sa Batangas City Hall of Justice ang legal counsel ni De Castro upang tanggapin ang reply affidavit at motion to inhibit ng pamilya Camilon. Ayon sa kanya, hindi naman daw makakaapekto sa kaso ang dating trabaho ng legal counsel ni Magpantay. I don't think so. I don't think so because that was a long time ago. Well, I don't know if the Batangas Provincial's Office will decide, pero it will lengthen yung preliminary investigation for sure. We're supposed to file a comment on Monday. When it comes to preliminary investigation, I think it still boils down to evidence. Tumangging magbigay ng pahayag si Attorney Juanita Areta, ang legal counsel ni Magpantay. Samantala, emosyonal namang nanawagan ang ina ni Catherine kay Jeffrey Magpantay. Tingin raw kasi niya na kapag nagsalita na ito ay mas mabibigyang linaw ang paghahanap sa mahigit 3 buwan ng nawawalang anak. Nakikiusap naman ako bilang tao, bilang ina. Sila na may tao rin, na kailangan naman magsalita sila. Yun lang naman ang hinihiling namin yung malaman namin kung ano ang totoo. Sa Lunes, nakatakdang isumite ng panig ni Police Major Alan De Castro ang kanilang sagot hinggil sa reply affidavit ng panig ng pamilya Camilon. Samantala, bukas ang press briefing hinggil sa kasong administratibo ni Police Major Alan De Castro. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat. Ipahintulot ang paggamit ng inyong video clip, Sir Ace Mandinis ng Balitang Tagalog. Okay, maraming salamat po. Suportahan din po natin yan. Okay, nandito po tayo mga kaibigan. Siyempre magbatay po tayo dito sa rolling ng video ng pinanood po natin mga kaibigan. Very clear ho. Kung matatandaan nyo po mga kaibigan na lagi po nating pinapadaanan dito sa ating pagtatalakay, dito sa ating maliit pa na YouTube channel, na lagi ko po sinasabi na itong si Magpantay ay hindi po ito lulutang nang wala pong maitim na balak at walang hidden agenda mga kaibigan. Datapwat sa puntong ito, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo. Kung itong ating pagtatalakay po ay bagamat mayroon po tayong pinagbabatayan na video na pinapakita ko po sa inyo. Kung hindi man mangyari po ngayon sa oras na ito, bukas makalawa ay mangyayari po ang ating pong mga punto de vista at public opinion. Bakit ko po nasabi mga mahal kong taga-subaybay, bashers, ang puntong iyon? Dahil, kita nyo ho, maliwanag pa sa sabaw, maliwanag pa sa malabo na mainit na sabaw, na dito sa lagi ko pong sinasabi, na tanim suspect itong si Magpantay. At sinabi ko din po on the record sa aking vlog, na ito po
ay may kasamang tanim abogado. Oh? Parang naalala ko dito sa panahon ni Tebes na nagkaroon po ng tanim na abogado. Kilala nyo po, kung naaalala nyo po. Nagtanim po sila ng abogado at nang bumaliktad itong mga suspect nag-recant. But bueno, hindi po yun ang ating topic. Ang topic po natin dito ang pagsuko nitong magpantay. Ngayon po, nangyari na, mga kaibigan. Nangyari na ang ating punto de vista, mga public opinion, na nagbase po tayo. Diyan po sa mga video na tinalakay po natin before. Maliwanag po. Ayon po dito sa mahal na nanay ni Catherine Camilon na nagfile po sila na mag-inhibit itong ilipat ang kaso dahil ito palang abogado ni magpantay ay tauhan ho diyan po sa Batangas nitong hawak sa pagdinig ng kaso ni Litis dito po sa kaso ni Catherine Camilon na laban po dito kay magpantay at kay Police Major De Castro. Diba? Maliwanag mga kaibigan na nagkakaroon po dito ng malawakan na sabwatan. Nagkakaroon po dito na pinapagana po nila ang kanilang mga koneksyon nitong si Police Major diyan sa Batangas. Maliwanag po. Isipin nyo, 2 buwang nagtago, hindi nagpakita. Sa 2 buwang pagtatago na yan, nitong ni magpantay, ay sigurado po 100% nag-memorize pa yan. Sina ulo, sina puso, at sina isip, sina puso. Ang anuman salaysay, na nga po, isasabihin na yan sa korte. Ang anuman salaysay na susumpaan niya, subalit hanggang ngayon po, ay wala pang salaysay na nga po yung nakukuha tayo. Kung ano ba ang sasabihin nito, ay tikom daw di umano ang bibig, di ba? Mga kaibigan. So sa punto pong ito, mga kaibigan, ay maliwanag po. Dito sa atin tinatalakay ay nabisto ang sabwatan po dito. Between abogado, sabwatan di umano. Sasabihin natin di umano. Dahil alam niyo ang kalakaran sa ganitong sabwatan ay walang nga po'y umaamin dito. Kaya't panay di umano ang gagamitin natin dito. Kahit pa sabihin nila na mayroon po sila sabwatan, kahit pitpitin ang 2 itlog nila, ay hindi po sila aamin na sila pong abogado na ito ay tanim abogado at ito si magpantay ay hindi rin po aamin na ito po ay tanim suspect din na may samang balak na sa ganun po lituhin, gumamit ng koneksyon upang sila nga po ay makalusot sa kaso. But bueno, mali ang iniisip nyo. Kahit ano pang gawin nyo, paikutin ang kaso na ito, magtanim kayo ng abogado, basta't mayroon pong matibay na ebidensya, ay nandiyan po ang ating batas uusig sa inyo upang tuluyan kayong makulong sa turo ng matitibay na ebidensya. Yan ang dapat saksak mo, sa kukuti mo, magpantay at Police Major De Castro. Alam ko ho, nakuha nyo ang gusto ko pong ipunto dito. So ngayon nagfile po ang kampo ng nanay ni Catherine Camilon kasama ang kanyang abogado na ilipat po ang kaso na ito sa ibang ahensya, mga kaibigan, sa ibang lugar. Kayo po ba, mga mahal kong taga-subaybay, netizen, payag po ba kayo na ilipat ang kaso na ito? Tama lang ba ang ginawa ng nanay ni Catherine Camilon na ilipat ang kaso na ito? Kung ano man po ang inyong public opinion, bilang suporta po natin dito sa nanay ni Catherine Camilon, ay diyan po sa comment section bukas upang sa ganun po. Ano man ang inyong salubin public opinion, yan po ay buong puso ko pong irerespeto kapag iniwan nyo po dyan, mga kaibigan. Abangan po natin ito. Kung ano po ang isasagot
ng ika nga po ay kabilang kampo. At kung ano po ba ang magiging desisyon po dito. Kung ito nga ba ililipat o papaboran, mga kaibigan, unawain po natin kahit ano pang linis na gawin ang paglilitis dito. Kung itutuloy ho ang paglilitis dito po sa dating kinatatayo at tumahawak ng kaso ngayon, ang kalalabasan po nito ay madumi pa din. Alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipahawatig dito. Maraming salamat mga kaibigan, abangan po mamaya ang pagtatalakay muli natin bakit hindi sumipot sa korte sa pangatlong pagkakataon itong si Police Major De Castro, mga kaibigan. Tanging abogado na naman ang sumipot. Ito nga ba ay tuluyan na nagtago, mga kaibigan? Ito nga ba ay nakarestrict pa? Diyan ho, sa tinatawag na kampo. Ano ang tunay na kalagayan nito ngayon? Marami ang nagsasabi. Kaya hindi ito sumisipot. Ay ika nga po. Nakatakas, pinatakas. Mga kaibigan, para maging fair naman po tayo, lahat po na yan at mga detalye, tatalakayin natin full story ho sa susunod natin vlog mamaya at marami pang iba nakabang-abang. Maraming salamat mga kaibigan, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan.